Alam mo ba kung ano ang nangyari sa Intramuros noong panahon ng Hapones? Isang kwento ng karahasan, pag-asa at kasaysayang hindi mo makakalimutan. Subukan mong panoorin ito hanggang dulo. Baka mabalitaan mo pa ang mga bagay na hindi mo alam. Simula pa noong taong 1942 ang mga pader ng Intramuros ay binigyan ng bagong kahulugan. Mga Hapones ang sumakop sa dating puso ng Maynila. Ginamit itong hindi lamang base militar, kundi pati na rin bilang bilangguan para sa kanilang mga kalaban. Taong 1942 ang pagsisimula ng 3 taong pananakop. Ang Intramuros na itinayo noong panahon ng Kastila ngayon ay nasa kamay ng mga puwersang Hapones. Estratehikong lokasyon ang ginamit nito bilang base. Mga tore at kampo ang itinayo sa loob at labas ng mga pader. Bawat sulok, bawat daanan, binabantayan ng mga sundalo. Ngunit hindi lang yon ang tungkulin nito sa panahong iyon. Naging tahanan din ito ng mga bilanggo na laban sa kanilang pamamahala. Sa loob ng 3 taon, ang mga dingding ng Intramuros ay nagsilbing hadlang at bilangguan. Maraming Pilipino kasama na ang ilang dayuhan ang ikinulong dito dahil sa pagtutol sa pananakop. Ang buhay sa loob ay mahirap at mapanganib. Wala nang kalayaan tulad ng dati, ngunit ang paghihintay para sa kalayaan ay hindi nawawalan ng hanggan. Dumating ang taong 1945 at kasama na rin ang pagliberasyon. Enero 1945, inilunsad ng mga puwersang alyado ang operasyon ng pagliberasyon. Mahalagang tandaan, hindi ito tradisyonal na pagsalakay, kundi isang bahagi ng mas malawak na digmaang pandaigdig ikalawa. Layunin nito, ilabas ang Maynila at ang buong Pilipinas mula sa pananakop. Ngunit ang labanan ay hindi naging madali. Ang mga pader ng Intramuros ay naging tanawin ng matinding labanan. Ang mga bomba at sandata ay nagdulot ng malaking pinsala at maraming bahagi ng lungsod ang nawasak. Ang digmaan ay kumalat sa bawat kalsada ng Intramuros. Mga lumang simbahan, gusali at tahanan ang nasira. Ang mga bato at ladrilyo na nagsilbing testimonyo ng kasaysayan ngayon ay naging alikabok at mga durog na pira-piraso. Ngunit sa kabila ng pagkasira, ang layunin ng pagliberasyon ay natupad. Matapos ang ilang araw ng labanan, ang Intramuros ay muling nakuha at ibinalik sa mga Pilipino. Sa loob ng Fort Santiago, itinakda ang mga sentro ng utos ng militar. Ang Ilog Pasig ang ginamit para dalhin ng gamit. Mga sundalong Hapones ang naninirahan dito. Bawal pumasok o lumabas ng walang pahintulot. Ang mga pader ay naging hangganan ng kalayaan. Kahit ang pagbili ng pagkain ay kontrolado. Ang dating masiglang lugar ay naging tahimik at mahigpit. Ang ilang bahagi ng Intramuros ay ginawang bilangguan. Mga taong tinuturing na banta ng mga Hapones. Bawat oras ay binabantayan sila. Ang ilan ay nagsusulat ng mga lihim na mensahe. Kakaunti lang ang pagkain at tubig na ibinibigay. Ngunit hindi sila ganap na nag-iisa, may mga nagtutulungan. Ang mga lihim na mensahe ay naglalakbay sa labas. Ang paghahanda para sa kalayaan ay nagsisimula na. Taong 1943, lumalakas pa rin ang pananakop. Ang mga propaganda ay ipinapakita sa lahat ng dako. Ang mga mamamayan ay pinipilit na sumunod sa mga programa. Kahit ang mga bata ay apektado ng pananakop, ang mga kalye ay puno ng mga sasakyang militar. May mga maliit na labanan na nangyayari sa labas ng pader. Pinapalakas nila ang mga depensa para sa darating na labanan. Alam nilang hindi magtatagal ay darating ang mga alyado.
Enero 1945, dumating na ang mga puwersang alyado. Mula sa Hilaga, lumalapit sila patungong Maynila. Ang layunin, ilabas ang mga Pilipino mula sa pananakop. Ang mga gerilya ay nagbigay ng impormasyon tungkol sa mga depensa. Ang mga kanyon ay inihanda para sa pag-atake. Ang ilan ay papasok sa lungsod sa pamamagitan ng tubig. Ang Intramuros ay inihandang labanan ng mga Hapones. Noong Enero 31, 1945, nagsimula na ang labanan para sa Maynila. Ang mga alyado ay pumasok sa Maynila ng paunti-unti. Ang labanan ay nagdulot ng malaking pinsala sa labas ng pader. Ang mga Hapones ay nagpapaputok mula sa mga tore. Ang mga alyado ay hindi sumusuko. Ang mga mamamayan ay nagtatago para makaiwas sa digmaan. Maraming nasugatan at namatay sa unang araw ng labanan. Plinano nila ang paraan para pumasok sa loob ng pader. Ang unang hakbang para sa pagliberasyon ng Intramuros ay nagsimula na. Upang makapasok, kailangang buksan ang mga pader. Isang malakas na pagsabog ang bumukas ng daanan. Ang mga alyado ay mabilis na pumasok sa loob. Ang labanan ay naging mas matindi sa loob ng pader. Ang mga kalye ay naging mga tanawin ng labanan. Ang mga Hapones ay umatras patungong kanilang huling depensa. Ang ilang bahagi ng Intramuros ay nakuha na ng mga alyado. Ngunit marami pang lugar ang kailangang maliberasyon. Ang Fort Santiago ang naging sentro ng labanan. Ang mga Hapones ay naglaban ng husto doon. Ginamit ang mga sandatang panglaban sa mga pugad ng kaaway. Sa huli, nailabas din ang mga bilanggo doon. Ang mga mamamayan ay naluwag ang dibdib nang makita sila. Ang watawat ng Pilipinas ay muling ibinabaon. Nagsimula na ang paglilinis at pagtulong sa isa't isa. Noong Pebrero 26, 1945, ganap nang maliberado ang Intramuros. Pagkatapos ng pagliberasyon, dumating si General MacArthur. Ang mga sikat na gusali ay lubos na nasira. Maraming pamilya ang nawalan ng tahanan. Ang simbahan ng San Agustin ay isa sa mga kaunting hindi ganap na nawasak. Ang mga alyado ay nagdala ng tulong para sa mga nasalanta. Nagsimula na ang unang hakbang ng pagbabagong tatag. Sa kabila ng kalungkutan, may liwanag pa rin sa mga mukha ng bata. Ang Intramuros ay nasira, ngunit hindi sumuko. Bago pa dumating ang mga alyado, may mga gerilya ng lumalaban. Ang kanilang mga kampo ay itatago sa mga kagubatan. Gumagamit sila ng lihim na paraan para makipag-usap. Sinasabotahe nila ang mga daluyan ng gamit ng kaaway. Plinano nila ang mga aksyon para tulungan ang mga alyado. Ang mga mamamayan ay tahimik na sumusuporta sa kanila. Sinubaybayan nila ang mga kilos ng mga Hapones. Ang kanilang pagtutulungan ay naging mahalagang bahagi ng pagliberasyon. Noong huling bahagi ng 1944, naghanda ang mga Hapones ng labanan. Ang mga kanyon ay inilagay para pigilan ang mga barko ng mga alyado. Ang mga hukay ay ginawa para protektahan ang kanilang mga posisyon. Ang mga kalye ay binara ng mga hadlang na bakal. Ang mga mamamayan ay pinipilit na tumulong sa pagtatayo. Ang kanilang watawat ay ibinabaon bilang tanda ng kapangyarihan. Hindi sila tumitigil sa pagbabantay kahit gabi. Alam nilang malapit na ang pagdating ng mga kaaway. Noong Enero 1945, sinimulan ng mga eroplano ng alyado ang pagbomba. Ang mga imbakan ng gamit ay nasira ng bomba. Ang mga target ay piling-pili para mabawasan ang pinsala sa mga sibilyan. Ang mga tao ay nagtatago sa mga ligtas na lugar. Ang mga Hapones ay nagpapaputok pababa sa mga eroplano.
May mga eroplanong hindi nakaligtas sa pag-atake. Ang mga eroplano ay tumutulong sa mga sundalong nasa lupa. Ang pag-atake mula sa himpapawid ay nagbigay daan para sa paglusob sa lupa. Ang mga sundalong alyado ay dumating sa pamamagitan ng dagat. Hindi nila inalintana ang bala para makapasok sa lungsod. Ang mga tauhang medikal ay laging nasa unahan ng labanan. Ang mga mamamayan ay masaya nang makita sila. Ang mga hilinggo ng kaaway ay tinatanggal isa-isa. Ang mga tangke ay naging mahalagang kasangkapan sa labanan. Ang tangke ay nagbibigay proteksyon sa mga sundalo. Lalapit na sila sa puso ng lungsod na kanilang ililiberasyon. Ang katedral ng Maynila ay naging tanawin ng matinding labanan. Ang dating magandang gusali ay puno ng mga butas ng bala. Sinigurado nilang ligtas na ang lugar para sa mga sibilyan. Ang mga pari ay nagbigay ng tulong sa lahat ng walang pinipili. May mga bagay na nakaligtas sa pagkasira. Isang krus ang ibinabaon bilang tanda ng pag-asa. Ang mga tao ay dumalo para magdasal at makahanap ng lakas. Bagaman nasira, nanatili itong simbolo ng pananampalataya ng mga Pilipino.